maraming nagtatanong kung anong glue yung ginagamit ko sa pagni-nail extension, eto nasasagutin natin yan mga babe. Pero bago ang lahat, samahan niyo muna akong i-remove itong 1-month-old na nail extension ko dahil magpapalit na ng design ang person. Hello beautiful ladies! For today's video ay sasagutin natin yung mga kadalasang tinatanong nyo sa akin kung ano yung glue ginagamit ko sa pag-nail extension. Yung pinandikit natin ng soft gel tips. At tamang-tama dahil 1-month-old na itong nail extension ko, so gusto ko na siyang palitan ng design. Pero dahil sobrang tibay pa niya, so ang gagawin ko na lang ay tatanggalin ko lang yung design niya on top gamit ng pangmalakasang nail drill ko with 1 to 2 RPM lang hanggang sa yung soft gel tips na lang yung matira. So yeah, no need talaga i-remove totally kasi sobrang tibay pa niya, still intact, walang lifting. Kaya i-refill ko na lang siya. Ganun. So ayan, na-remove ko na yung bandang thumb. And magpo-proceed na ako dito sa may ring finger ko. Ayan. Kasi ni-remove ko na kanina off cam yung sa may pointer at middle finger ko. Para matapos agad at di kayo magsawa sa panonood. Ganun. So share ko lang sa inyo para maging malinis yung ilalim ng extension natin. Ang ginagawa ko every time na naliligo ako ay binabrush ko siya gamit yung toothbrush na may malambot na bristles. Para syempre matanggal yung dumi-dumi at yung mga puti-puti galing sa sabon na ginagamit natin. So ayan na yung itsura ng kuko natin, o diba? Tapos ayan, isusunod ko na yung pinky finger natin. Hindi na ako magsasalita dyan, panuorin nyo na lang. So ayan, natanggal ko na lahat, o diba, parang bago lang, wala talagang lifting mga babe. So keep on watching dahil papakita ko sa inyo kung ano yung ginagamit nating glue mamaya. Dahil isa yun sa nagpapatibay ng soft gel extension natin. Tapos ayan, proceed naman tayo dito sa kabila. Inuna kong tanggalin itong alaga kong ahas. Ayan, kaloka, ayaw talaga niya umalis. Sa totoo lang, sobrang nahihirapan talaga ako dito sa pagtanggal nitong ahas na to, hayop talaga. So tinry ko namang alisin yung alaga ko off cam, tapos silagyan ko ng magic gel remover para mamatay. Ay lumambot at tanggal. So ayun, kalauna natanggal din naman siya. So after ko matapos matanggalan yung sa may kanan ko, ayan, sinimulan ko ng mag-pushback ng cuticle at magtanggal ng dry skin. So pagkatapos ng lahat-lahat, eto na yung itsura ng extension natin, o diba, parang bagong kabit lang talaga siya. So nakapaglagay na nga pala ako dyan ng dehydrator. So next, gamit naman tayo ng primer by JL Essential. So napapansin ko itong primer ng JL Essential, although medyo pricey siya, pero worth it siya mga bae, kasi sobrang lagkit talaga niya. It means pag malagkit yung primer na inilagay mo, syempre mas kakapit yung ipapatong nating gel on top, diba? So share ko lang kasi di naman tayo madamot, kaya i-share na natin lahat. So sa mga nagtatanong din kung anong base coat yung ginagamit ko, etong rubber base coat ng JL Essential din. Tapos eto na yung kadalasang tinatanong nyo sa akin kung ano yung glue gel na ginagamit ko, JL Essential pa din. So kitang-kita nyo naman, tingnan nyo ba naman yung itsura ng bottle natin, diba? Gamit na gamit talaga yan. So dahil multi-purpose tong glue gel na to, so eto lang yung gagamitin ko dahil pwede naman siyang gawing base coat. And syempre dahil glue gel siya, so mas magiging matibay yung kapit ng soft gel tips natin. And dahil meron ng gap dito banda kasi diba mahaba na yung nail growth natin, so i-fill in ko lang siya gamit yung same product. Tapos after matapos, kinure ko lang yan ng 60 seconds. And eto na yung itsura ng extension natin. Next, ayan, nakapaglagay na ako ng base color. So, for my design, ayan, naisipan kong gumawa ng French tip dyan, banda sa may pointer finger. Tapos, dito naman sa may bandang thumb finger ko, ayan, naglagay lang ako ng glue gel ng JL Essential. Kasi, diba, multi-purpose siya. So, pwede siyang gamitin na pandikit ng mga anik-anik. And, ayan, naglagay lang ako ng gold flakes. Tapos, pinatungan ko lang yan ng silver na glitter. Hindi ko lang na-record. Pero, ayan yung itsura niya. Next, ayan, lalagyan ko lang nitong Aurora na butterfly. O, diba, ang cute. Tapos dyan naman banda, hindi ko lang na-record pero nilagyan ko muna yan ng blooming gel. Tapos naglagay ako ng mga lines dyan na parang mga branches. Tapos ilang seconds after, ayan, nagbo-bloom na siya. Basta nakita ko lang tong design na to sa Pinterest and ayan, ginaya ko lang siya. So ganyan lang yung itsura niya, pero lalagyan ko siya ng twist mamaya kasi nakukulangan talaga ako. So lipat tayo dito sa may middle finger. Ayan, naglagay din ako ng glue gel. Tapos lalagyan ko lang yan dyan ng mga rhinestones. Tapos dito naman sa may bandang pointer finger ko, ayan, ididikit ko lang yung anak ng alaga kong ahas kanina sa may thumb ko. Tapos eto na yung twist na sinasabi ko. Ayan, nilagyan ko siya ng magnet dyan. Dahil meron ako ikakabit dyan mamaya. So, panoorin nyo na lang. Tapos dyan naman banda, ayan, naglagay lang ako ng glitter para ma-highlight yung mga linya-linya na ginawa natin kanina. Pero dahil medyo nakulangan pa din ako, kaya naisipan kong maglagay ng emboss na parang raindrops or yung tinatawag nilang mermaid design. Kaya naman after ko matapos, eto na agad yung final look ng kuko natin. So ayan na yung sinasabi ko sa inyo na ikakabit ko, 'di ba? Magnet yan siya, ang cute.
And sobrang gandang-ganda talaga ako dito sa naisip kong design. So kayo, ano sa tingin nyo? Nagustuhan nyo ba mga be? And that's it for today's video. This is Marian Beauty. Thank you for watching!